Sir, ask ko lang po, bibenta ko po sana kasi yung motor ko, di sana ako papayag ng open deed of sale. Pwede ba yun na pagkabenta ko sa kanya, fill upan niya na agad yung deed of sale at ipanotaryo na namin. Tapos ano-ano po. Okay, kung kayo ay magbebenta ng inyong sasakyan o motor, mas okay na naka-close deed of sale kasi hindi po ino-honor ng HPG, LTO, hindi po nila sinasuggest ang open deed of sale. Kailangan po naka-close talaga. Pag sinabing naka-close, yung papeles, yung deed of sale, naka-notaryo. Okay, andun yung details ng sasakyan, motor, naka-notaryo dapat sa notary public. Magkano ang panotaryo? Murang-mura lang po. Nasa 200 to 400. Depende sa notary public. Meron din notary public na nagre-range ng nagbe-base sa amount, pero meron din yung fixed rate. Ayan, dito kasi sa pinapanotaryohan ko, fixed rate hanggang 300 sila. Balik tayo sa tanong mo, mas okay na lang po ipanotaryo mo. Bakit? Kamo, okay? Kapag yung nabenta mong sasakyan o motor, ayan, nagkaroon ng nahangkot sa krimen, nasangkot sa krimen, sa traffic violations. For example, ginamit sa riding in tandem, di naman natin sinasabi na pang riding in tandem yung bumibili sa'yo. Ginamit sa pang hold up, ginamit sa pagpatay, ganyan. Or nasangkot sa traffic violation, ikaw yung hahagilapin, okay? Ikaw yung hahanapin kung na-trace yung plaka, okay? Kasi ikaw pa rin ang nakaregister na may-ari. Gets mo? Okay? So, ikaw yung bubulabugin ng LTO, police, for example lang naman, na nasangkot. For safety mo, ipanotaryo nyo na lang. Just in case masangkot man, may katibayan na, notaryado, legal yung pagkabenta mo. So, hindi ka na mahahabol. Ayan. Dapat din kasi kapag bumili tayo ng motor sa mga buyers, within 5 days, dapat ipatransfer na natin yan dahil mayroon na siyang may batas na dyan. Okay? Kailangan mo na ipatransfer within 5 working days yung nabili nyong motor o sakyan. Okay? Dahil may penalty din yan. Actually, na ano yung penalty? Yung penalty is parang na-hold muna. Pero yung pagpapatransfer ay hindi po. Dapat po papatransfer nyo kaagad within 5 days. Matagal ng batas yun. So, ayun, Lods. Yun ang disadvantage sa'yo. Advantage ito sa bumibili. Okay? Kapag hindi deed of sale ay hindi nakanotaryo. Bakit? Kapag gusto niya kasing ibenta, mas madali. Kasi parang lalabas na dumaan lang sa kanya. Parang lumabas, buy and sell siya. Sabi natin buy and sell siya. So hindi na siya mag-e-effort pa na magdagdag another na documents. Kapag dyan kasi nakanotaryo na, then ibibenta niya ulit, kailangan niya ulit ng deed of sale para sa buyer, pag third owner. Pero kung yan ay naka-open, hindi na niya kailangan mag-provide ng deed of sale. Okay? Dahil yung deed of sale mo is open, parang ikaw pa din ang nagbenta sa kanya, sa third owner. So, yung parang magulo talaga siya. So, mas okay na ipanotaryo nyo talaga kapag magpapabenta kayo o magbenta kayo ng sasakyan o motor para iwas na rin kayo sa just in case masangkot nga sa sinabi ko kanina, maiwas na rin kayo dun sa kalaboso na yon. Okay? Ang pangit pa kapag naka-open, kapag nanakaw yung motor, halimbawa binili na, nanakaw sa kanya, naka-open, pwede na nilang panotaryo yun. Parang nalabas sila na yung nakabili. Diba? So, lalo na pag nasa kanila yung mga original na papeles. Okay? So, ganun. Ipa-deed of sale nyo na lang po. Sharing is caring.